Magandang araw, magandang gabi. Kumusta kayo dyan, aking mga minamahal na kababayan? Welcome uli kayo sa aking channel, Norviv Heart Vlog. Welcome to this podcast. Okay, so mga minamahal kong kababayan, meron naman tayong bagong pag-uusapan ngayon ay patungkol dito sa kamakamakailan na issue ngayon sa ating mundo ng social media. Itong patungkol kay Vice Caballo Vice Ganda na pag-insulto niya sa ating magiting na naging ating presidente na si FPRD na kinidnap papunta sa The Hague, Netherlands. So ang pangalawang pag-uusapan natin ngayon ay itong patungkol naman sa isang congressman na pilit na gumagawa na namang issue para sa ating vice presidente na si Sara Duterte dito sa kanyang madalas na paglipad papunta sa The Hague, Netherlands dahil sa pagbisita niya sa ating dating mahal na presidente Duterte. Pero mga kababayan, bago natin to sisimulan itong pag-uusapan natin, ay kung bago maka sa aking channel, please naman huwag makalimot mag-subscribe, mag-like at mag-share at pakita ang notification bell para maging update kayo sa mga video aking i-upload. Okay. So mga minamahal kong kababayan, itong kamakamakailan ay gumawa na naman ng issue o pwede natin sabihin na para naman maging relevant itong si Vice Ganda, si Vice Caballo dito sa issue ng itong kamakamakailan ay gumawa ng concert tong si Regine Velasquez at andun siya at gumawa siya ng eksena. Alam niyo mga kapatid, tayong mga Pilipino ay marunong tayo sa sinasabing pagrespeto sa nakakatanda, di ba? Pero itong si Vice Ganda ay hindi lingid sa ating kaalaman na itong mga ginagawa niyang para makilala ay yung panginsulto sa tao para yung funny o yung nakakatawa na hindi niya alam is nakakainsulto na siya sa damdamin ng mga tao. Walang limitasyon yung kanyang pagpapatawa na dinadaan sa panginsulto. At dahil dito ay talagang kinundi na siya ng majority ng mga Pilipino na kung saan ay naniniwala sa panindigan ng ating magaling na presidente na si FPRD dun sa kanyang war on polvoron at saka yung ibang mga policy niya na yung anti-corruption at yung joke niya patungkol dun sa jet ski na pupunta siya nung during campaign period ng 2016 na para sa presidency ay naging joke niya dun yung pagsakay ng jet ski. Pero itong ginawa ni Vice Ganda dito ay isang malaking panginsulto sa ating dating presidente, magaling na presidente na si PRD. Dahil dito ay bilang isang taga-suporta ng ating dating presidente na nagustuhan natin yung kanyang mga policy, ay hindi natin gusto tong hindi siya nirerespeto. At saka wala siyang ininsulto ng mga tao, although nagjo-joke siya, wala siyang ininsulto. At dito sa ginawa ni Vice Ganda ay marami nagtolerate sa kanyang kalokohan. Maraming kalokohan. Nakakapanggigil. Dahil yung mga anti-Duterte ay natutuwa dito sa ginawa ni Vice Ganda na panginsulto sa ating vice presidente. Nakakalungkot. Talagang nakakalungkot. Sobra. Dapat lang talaga itong si Vice Ganda ay kung nagbibiro man siya ay pwede naman idaan sa ibang paraan. Pero yung sabihin na nanginsulto ka, dinagdaga mo pa yung naramdaman ng mga tao dahil sa pagkikidnap ng gobyernong ito ni Marcos dun sa ating dating magaling na presidente. Pinagkaluno siya sa banyaga. Ay sana naisip man lang ni Vice Ganda tong ganitong pagpapatawa o joke ay hindi maganda. Ito ay below the belt to. At ito yung eksena na kanyang ginawa. At tatanggalin ko tong
video na meron siyang background na konting tugtog kasi baka ano tayo, baka ano tawag dyan, baka ma-copyright tayo ni YouTube. So, tatanggalan ko ng audio to. Babasahin na lang natin yung nasa video. Okay. Nothing beats a jet ski holiday, sabi niya. Ride now from Manila to West Philippine Sea via jet ski. Get unlimited water bombing from Chinese vessel. And free trip to The Hague by the ICC. Di ba nakaka-insulto? Promo applies to DDS only. Sa DDS only lang daw. Ang Pinklawan and BBMs are prohibited. Binagbawal daw. Huwag niyo kong subukan, mga yan ang sinabi dyan eh. Di ba masyadong below the belt tong ginagawa ni Vice Ganda. Alam niyo mga kapatid, pwede kang magbiro. Di naman bawal sa batas ang magbiro, o lalong hindi bawal sa bilang tao magbiro, magpatawa. Pero yung nangyari sa tao, lalo sa nangyari kay FERD, na alam naman natin na hindi siya idinaan sa due process yung pagkidnap sa kanya sa papuntang The Hague, ICC sa Netherlands. Alam natin yan. Tapos manginsulto ka pa sa ganito nangyari. Hindi maganda eh. Talagang dapat talaga dito kay Vice Ganda ay bibigyan ng lesson. Bigyan ng lesson. Tayo mga naniniwala sa polisiya ni FERD noon, na hanggang ngayon naniniwala pa rin tayo sa kanya, sa kanyang magagandang pamalakad, magandang gobyerno. Although walang perfect na gobyerno, pero at least ginawa ni FERD yung kanyang best para sa ating bayan, minamahal na Pilipinas. Dapat dito kay kay Vice Ganda para maputulan ng sungay ito sa itong pinaggagawa niya. Dapat bigyan ng lesson to, ikundi na lahat yung mga produktong kanyang pinopromote. Dapat ganun talaga gagawin dito eh. At ang nakakatawa dito, nakakapanggigil. Kilala niyo kilala niyo yung isang congressman na Tabingi, yung isa sa mga legal front ng NPA, CPP-NPA, yung Tabingi, na si Percy Sendanya, yung Tabingi. Siguro sinipa ng kabayo na si Vice Ganda kaya na Tabingi. Hindi tayo nalalait dito eh. Pero kasi Tabingi talaga eh. Pero mo ba naman yung kalokohan ni Vice Ganda, tinuloret? Sabi niya, laughter is not only the best medicines, it also the best wake up call. Anong wake up call dyan? Alam mo ikaw, Tabingi, Congressman Tabingi, kung wala kang magandang sasabihin, siguro mas mainam na manahimik ka para hindi lalo madagdagan yung pagkatabingi mo. Tinotolerate mo yung kalokohan ni Vice Ganda? Nasaan ang logic mo dyan? Dahil ba sa anti-Duterte ka, kaya ganyan ka? Kayo talaga kayo talaga mga legal front ng CPP-NPA, Mga utak nyo talaga, mas mabaho pa sa tae. Mas mabaho pa sa tae. Pati nga si Ate Claire Castro kinampihan pa tong kalokohan ni Vice Ganda. Diba? Sabi niya si FERD nag-joke din naman Oo, si FERD madalas nag-joke para sa pagpapatawa niya habang siya ay nagsasalita, pero hindi siya nag-joke ng may nasasakta siyang tao, nanginsulto siya ng tao. Pero tong kay Vice Ganda, ibang usapan to. Nagpapatawa na nakakasakit siya ng damdamin, nagbibiro. Magbiro ka, yung hindi ka nakakasakit sa damdamin. Yung pampagood vibes, yung masasakyan ka ng mga taong may sense of humor. At dahil dito, Vice Ganda, ay titingnan natin itong kaipokrituhan ni Vice Ganda Noon, nagsalita siya sa Showtime. Ito, napatungkol naman ito sa droga, sa pulburon, gambling. At talagang nakakasira to sa tao. Pero, kinalaunan, nag-promote siya ng online gaming. Di ba?
Nasaan ang integrity mo dito, Vice Ganda? It's all about integrity. Wala kang integrity. Wala kang honesty. Para sa'yo, pera-pera lang. Hindi ka dapat hindi ka dapat sasaluduhin. Ewan ko bakit pumapayo yung mga malalaking kumpanya na i-promote mo sila. Samantala yung nagpo-promote walang integrity. O ito mga kababayan, panonorin natin to. Dalawa sa pinakamalaking dahilan sa pagkapangit ng buhay, sugal at droga. Wala akong kilalang nagsugal na pagkatapos ng lahat ay ang ganda-ganda ng buhay. O, tingnan yung kay pukrituhan ni ni Vice Caballo, Vice Ganda. Sinabi niya dalawang klase ang ikakasira ng tao na hindi talaga ganda kanyang buhay. Yung pulburon at yung naglalaro, yung gambling. Pero ito siya ang nag-promote. Alam niyo itong si Vice Ganda. Iba yung utak niya para lang sa pera eh. Pera lang eh. Oh, yung utak niya pera lang. Di bali mo wala siyang maging integridad basta pera lang. Kayong mga malalaking kumpanya, paano kayo magtitiwala sa ganitong klaseng tao? Walang integridad. Magpo-promote to sa company nyo, tapos ganitong klaseng tao magpo-promote sa company nyo. Wala integridad. Ito panoorin natin to kung kung anong ginawa niyang kalokohan, kung paano siya. Alam niyo kung merong pusher ng online gaming. Ito naman itong si Vice Ganda, siya yung pusher ng online gaming. Oo. Kasi itong online gaming na to, addiction to eh. Ito pwedeng tawagin na epidemic sa ating bansang Pilipinas. Itong online gaming, marami nasiraan ng buhay dito. Ako personally, malapit sa akin. Nasiraan ng kaliwat kanan yung naging utang niya dahil sa online gaming. Nagtaka na lang yung asawa niya, uy, ba't meron hundreds of thousand akong utang? Utang pala nung partner niya dahil sa pag-online gaming. Yan ang nakakasira. Tapos kayo, mga company, papayagan nyo mag-promote ng ganito, yung magpo-promote na personality ng tao na ganito magpo-promote sa company nyo. Nasaan ang integrity nitong taong to? Ito, panurin natin kung paano niya pinush ang online gaming. Just like Hazel, our choice of table game in the Philippines. It's easy to use and play. In fair, Kita nyo? Kalokohan ito. malaki ang chance mong manalo. Match to match sa fun. Play for fun. Play responsibly. Gambling is not an accepted way of livelihood and does not solve financial problems. Tingnan nyo, di ba? Kaya pukrituhan nito, kanina sabi niya, ang gambling at ang pulburon, pag pinasok ng tao to, makakasira sa buhay ng tao to. Wala siyang matanda na gumanda ang buhay dahil sa gambling. Tapos ngayon naman siya nag-promote, makakatulong daw sa buhay ng tao, sa financial ng tao. No? Grabe. Wala kang integrity, Vice Ganda. Wala kang integrity. Dapat sa'yo pitikin yung bayag mo eh. Nang magiging ka? Nang matuto ka? So ngayon ang sunod na pag-usapan natin mga kababayan, itong isang congressman na si Antonio sino ba to? Si Antonio basta si Antonio, hindi ko masyado. Tenyo, si Representative Antonio Tonyo. Ang sabi niya is this issue will continue to haunt the Vice President. Kabilang sa mga issue ay yung habitual absence ni Vice President from her official duties. Alam mo, Congressman, no? Basta kung makabanat ka lang na makabanat, okay lang, no? At yung mga tanga naman yung magpapaniwala sa'yo. Alam mo, before pa kikidnapin ng gobyerno mo si FRD papuntang ICC, ay hindi masyado lumalabas tong si BP Sara Duterte maliban sa mga official na kanyang pagpunta sa Malaysia, ganun. Kung meron siyang nung naging Defense Secretary pa siya, hindi siya lumalabas ng walang official visit.
na related sa kanyang pagiging DepEd Secretary. No? Para sa iyong kaalaman, congressman. Pero nung kinidnap yung kanyang tatay, sinakay sa jet papuntang ICC sa The Hague, Netherlands, doon na nagsimula ang madalas na pag-travel ni BP Sara Duterte. Alam mo bakit? Alam nga naman, di niya bibisitahin ng kanyang tatay, kumustahin. Tatay mo yun eh. Kahit sa'yo mangyari yan, ganun din ang gagawin mo, loko ka. Noon, hindi nagta-travel to si BP Sara eh. So, kaninong kasalanan ngayon? Bakit siya madalas nagta-travel? Kasalanan ng gobyerno mong si Marcos. Kasi kung hindi niya pinakidnap yung tatay, hindi sana siya pupunta ng The Hague, Netherlands. Eh ngayon, halos linggo-linggo pupunta si BP Sara Duterte sa The Hague, Netherlands para bisitahin si FARD. Loko ka, congressman ka. Hindi ka nag-iisip. So ngayon, pakinggan natin ang depensa ni BP Sara Duterte dito sa sinabi ng congressman na to na walang utak. Congressman ka pa man din. Pakinggan natin. Ilabas din siguro ni sino yan siya? That person, pinsa man na siya. Ilabas din siguro nila yung travels ng mga members of the House of Representatives bago sila magtuturo ng mga tao na constant travel. And sa totoo lang, hindi naman ako nag-travel dahil gusto ko mag-travel. Oh, hindi naman nagta-travel si BP Sara Duterte para dahil gusto niya lang mag-explore. Hindi. Nagta-travel siya para dun sa kanyang tatay na dati nating presidente. Para sa iyong kaalaman, congressman ka. Basta meron ka lang may banat kay BP Sara Duterte. Ayun na yun. At kung gusto nyo sisilipin tong gastos, mga expenses ni VP Sara Duterte dahil sa madalas siyang lumalabas, ay dapat yung mga kasama nyo dyan na madalas din lumalabas na hindi rin related sa sa trabaho nila na lumalabas. Dapat titingnan din yung para balanse, para meron siyang transparency. Ganun yun. Hindi yung kay VP Sara Duterte lang yung tinitingnan, mga loko kayo. Nagta-travel ako, lumalabas ako ng bansa dahil frustrated na ang Filipino communities abroad sa nangyayari dito sa ating bayan. At pangalawa, bumibisita ako sa tatay ko na nakakulong. Oh, yun. So, isang bagay kaya lumalabas si VP Sara Duterte ay dahil sa gusto niyang bigyan ng impormasyon yung ating mga kababayan sa ibang bansa kung gaano kapalpak itong gobyerno ngayon. Very frustrated tayo. Alam niyo mga kababayan, kung ang ginawa lang sana ng BBM, itong gobyerno ng Pilipinas is yung continuity, kung ano yung ginawa ni FARD noon, pinagpatuloy niya lang, wala sana magiging problema eh. Tuloy-tuloy yung trabaho eh. Pero hindi hindi ganun ang ginawa nila eh. Binira ng binira ang mga Duterte. Kung ano-anong mga kaso, kung ano-anong mga issue, binabato sa kanila para masira. Dahil nga sa preparasyon nila sa 2028, itong si Tambi. Di ba? So, aking mga kababayan, hanggang dito na lang ating mga pag-uusap tungkol dito sa kay Vice Ganda, dito sa issue kay VP Sara Duterte na gusto namang palakihin ng isang congressman na to na hindi nag-isip. Hanggang dito na lamang. At kung bago makisa akin channel, please naman, huwag makalimot mag-subscribe, mag-like at mag-share. At pakihit ng all notification bell para maging update kayo sa mga video ng aking upload. Maraming salamat. Ingat lagi dyan.